Hello guys, this is Ray once again and welcome back to my channel. And if you are new in this channel, please consider subscribing. In this video, I will share to you the third part of the 5 video series on how to use Mama's Strategy Complete Guide. In this video, our main focus is about entry. So we will talk about how to enter properly a trade using, of course, the Mama's strategy. So guys, without further mention, let's go to my computer screen. Okay guys, welcome back. At nandito tayo ngayon sa aking computer screen. At ang gamit natin ngayon na chart ay ang Investograms. So, I assume familiar na kayo sa Investograms on how to navigate around Investa. So guys, ang focus ng video na ito is all about entry. Okay, so this is all about entry using Mama's strategy. So since we are using Mama's strategy, of course, i-plot natin ang dalawang indicators ng Mama, which is ang ALMA at MACD. And then let us begin sa mga parameters kung paano ang tamang entry using Mama's strategy. Number 1. Okay? Number 1 is never ever open your broker. Call Financial man yan, BDO Nomura man yan, or kahit anong broker. Kung wala kang hawak na posisyon, huwag mong i-open yan during sa pag-open ng market or in the middle of the trading hours. Dahil guys, ang entry natin guys is EOD. So wag mong buksan yung broker mo nang mas maaga kaysa 30 minutes or 20 minutes before mag-close yung market. Bakit? Matitempt ka lang na pumasok sa isang stock na hindi nakaplano. Dahil pag may nakita kang lumipad dyan at gusto mong sumabay at gusto mong sumakay, ipit ang abutin mo. Dahil pag wala kang masyadong control sa iyong emotions, yari ka talaga. So dapat mong tandaan, number 1 is EOD ang entry ng Mama. So side tip lang yan, never open it 30 minutes or 20 minutes before opening. Ngayon, number 2, pagka-open mo sa yung charting, halimbawa dito nga sa Investa, so I assume na mayroon ka ng watchlist based doon sa nakaraang video, which is yung pag-screen, and ultimately paglagay nung na-screen mo na stock sa yung watchlist. So ngayon, halimbawa ako meron akong watchlist. So, pupuntahan ko yung watchlist ko 20 or 30 minutes before mag-close yung market. Bakit naman ganon? Kasi halimbawa, ang napili ko, if you look at it, halimbawa, ang napili kong stocks is, na-screen kong stocks sa loob ng watchlist ko is 1, 2, 3, 4, 5 stocks. So, at least may time akong isa-isahin yan. Kung in anticipation doon sa pag-close ng market, kung mga pasok ba yan sa Mama's strategy. So, tinignan ko yung Excelum. Aba! Mukhang magkukross na. At above ALMA na yung price. So, titingnan ko yan. Tututukan ko ngayon yan. Tapos, sumunod naman itong si CHP. Aba! Nagkukross na rin. Above price ALMA na rin. Yung price above ALMA. So, di ba? So, may time ka. Di ba? Tingnan ko yung DMC. Titingnan ko rin yung fruit. Aba, titingnan ko rin yung isang to. Ito hindi to kasama. Kasi ibang technique ng ano nito, pag-trade nito. So, may time akong tingnan sila.
bago mag-close yung market. Tapos ang ginagawa ko niyan guys, kasi pangatlo mong isipin bago mo pasukin yung stock is yung risk. Titingnan mo yung risk. Una, di ba? Kung una mong gagawin, i-open mo siya EOD 20-30 minutes tapos punta ka sa watchlist. Pangatlo, titingnan mo ngayon yung risk habang malapit na yung magko-close yung market. Ngayon, ang ginagawa ko dyan guys, kinakahunan ko yan, nilagyan ko ng bakod. Yan. Magsusukat na ako yan. Ako, ang tolerable ko na risk guys is hanggang 3% lang ako. So ngayon, mamarkahan ko yan. Bawa ngayon. Titingnan ko kung nasaan yung 3%. So, mamarkahan ko yan. So, pag sinabing 3%, dito. Dito na lang. I-drag na lang natin. Yan. So, habang nag-continuous ba yung trading, sinusukat ko na yan ganyan guys. So, hirap ng change. So, at least mga ganyan. Ilalagay ko na yung, ito yung ginagamit ko, itong price range. So, ayan yung 3%. So, habang nagtitrade to, kunyari, wala pa yung, nandito pa yung, naglalaro pa yung candle na yan. So, pag sukat ko na ganyan, guys, oy, malayo na, nakalipad na. Ay, ignore ko na yung stock na yan. Kahit pa magkukross na yung MACD, above price ALMA, pero nasubrahan naman sa pag-akyat. Tingnan mo, akyat na. Sobra na siya ng 3%. Ngayon, yung iba, kaya nilang i-absorb yung 5%. Kasi yung allocation mo, maganda. Halimbawa, 100,000 yung puhunan mo. Eh, kung ginamit mo sa pag-trade ngayon dito is 8,000 lang. So, kaya mong i-absorb yung 5% siguro dahil hindi masyadong malaki yung 5% ng 8,000 sa 100,000 mo. Ako naman, maliit lang naman yung kapital ko. So, ang inalaw ko lang talaga is 3%. Pag ganyan, sa Arabic, pagkaliwalin na yan. Di sunod, titingnan ko ulit yung pangatlong stock. Okay? So, kung babalikan natin guys, yung 5 parameters ng mama doon sa unang part ng video na ito, kung titingnan mo yung sinasabi ko doon, 5 ang parameters ng mama. Okay? So, ang gagawin dito sa pag-entry is if final check mo yung 5 parameters na yun kung intact pa rin ba bago ka mag-entry. Tapos, idagdag mo na rin yung risk calculation. So, punta tayo sa CHP. O, ganun din, o. Nag-cross na siya. So, ang entry natin is 1 day before cross or during the cross or 1 day before or after 1 day after the cross. Yan yung pwedeng entryhan. Pag lagpas na dyan, huwag ka nang umentry. Tapos, of course, with consideration doon sa risk. So, ako hanggang 3% lang ako. Ganyan lang sukat ko. Mula doon sa existing niya na ALMA. Ganyan ginagawa ko guys. Ganyan ang ginagawa ko. Hindi ko na masyadong ginugulo yung yung risk management ko. Ganyan lang, 3%, stricto ako. So ganyan lang. So kung tingnan mo, lagpas na rin siya, ay kaliwalay na rin yan. Ignore ko na rin yan. Masyado na mataas para sa akin yan. So punta na naman ako sa isa kong watchlist, itong si DMC. So ganun din, i-reviewin ko ulit yung parameters ng mama, o above ALMA, price, nag-cross yung MACD. So ito may mga reports. So titingnan ko yan. Tapos na-check na natin yung history nito eh. Kasi bago yan pumasok sa watchlist natin, na-check na natin yung history. So parang double check na lang ito lahat. Pero ang pinaka-focus muna is yung risk talaga. Kung pwede pa bang pasukin o hindi. Tapos titingnan mo ngayon sa bid and ask din. Pag alay mo, tingin mo pwede kang pumasok. So susukatin ko na yan. Kung babagsak siya dyan, anong risk ko? O, ganyan lang, simple lang. Huwag
nang masyadong gawing damo. So bigyan ko ng allowance ng konti. Ganyan, pero mataas na rin, di ba? So ang tamang entry nito is 2 candles below before. So ganyan lang ginagawa ko, guys. Ganang komplikaduhin. Pag lumagpas siya sa guhit dito sa taas yung price ng closing, hindi ko na papasukin yan. So ganyan tayo kapihikan. So actually, kaya naging ganyan dahil late yung demonstration ko rito. Dahil kunyari nakalagpas na yung mga kandila na dapat mong pasukin So dapat ang entry talaga ng mga to is dito sa mga candles na to. Maaaring dyan, diba? Wala pang 3%. So dapat dito ka pumasok sa candle na to, end of day, o di kaya dito. Kasi kung tingnan mo sa baba, kaka-cross lang din, diba? So ganun lang ang kasimple yung ginagawa ko. Guguhitan ko yan, lalagpas yan dyan, dudugtungan natin yung guhit, tapos lagpas na yung cross, dito naman tayo. Yan talaga yung pinaka-ideal na entry sana, diba? Diyan ka dapat pumasok. Yan yung kagandahan ng araw-araw ko nag-screen. Sabi ko nga, araw-araw ko nag-manual screen kasi namomonitor ko yung galaw niyan ng mga stocks So kung araw-araw ko nag-screen, malamang nasilip mo to, o dito pa lang nasilip mo na to, kaya monitorin mo siya ng time na to. So ganon lang ako guys. Tapos pag nakita ko pasok siya, alam mo malapit na mag-close yung market, tapos alam ko parang dito talaga siya sa 3% mag-close, punta ako ngayon sa bid and ask para tingnan kung maganda ba yung parity or may disparity ba yung supply demand, kung naka-incline ba siya sa buyers. So pag may mga tinatawag ko tong mga nakaharang na mga lalaking bid dito tinatawag ko tong mga harang. Kasi pag may malaking bid yan, ibig sabihin hindi yan basta-basta bababa sa ganitong price kasi may malaking harang. So 435, mga ganyan. So ibig sabihin, kung dito ka pumasok, for sure hindi na yun yung mga bid and ask dyan. So kasi dito yan So pag halimbawa nakita ko to, bago ko siya pasukin, ito kagad sinicheck ko kung pabor ba sa buyers, positive SDI ba. Kikita mo naman yan dyan sinong lamang Pero isipin mo rin, actually tatlo kasi ang market participants, di ba? Yung mga buyers tsaka yung sellers dito. Tapos mayroong mga undecided yan, nakaabang lang, nakamonitor, na ready pumasok. Hindi natin alam kung ilan yan sila. So hindi natin yan nabibilang. Kaya hindi pa yan pumasok Anytime pwedeng pumasok yan undecided yan sila So kung saan sila, kung buyers pa sila or sellers, diba? So at least meron kang nakikita rito, yan yung titingnan mo kung positive or negative SDI. So ganun lang. So ulitin natin guys. Number 1 mong gagawin pag mag-entry ka is open your portfolio or open your broker 30 minutes, 20 minutes before mag-closing yung market. Ang entry natin is number 2, ang entry natin is EOD, end of day closing price. Tapos number 3, puntahan mo yung isa-isa yung watchlist mo at i-check mo yung 5 parameters ng mama kung intact pa ba. Intact pa ba yung price above ALMA, yung MACD magko-cross pa ba. Number 3, yung value niya bago mo i-entry, 1 million ba. Yung history, for sure, na-check mo na yun bago pumasok sa watchlist mo. Number 5, tingnan mo yung SDI. Pang-6, titingnan mo yung risk. Sukatin mo muna kung hindi ba lumagpas na ng 3% or 5%, depende sa'yo kung anong tolerable sa'yo. And then, pag convince ka na intact yung
5 parameters ng mama plus pasok siya sa iyong risk tolerance. Pasukin mo na yung stock na yun guys. Ilagay mo na yung i-ready mo na yung iyong broker, yung iyong portfolio. Bid ka na using doon sa strategy na tinuro sa atin sa Traders Lounge, yung trick and tactics how to buy EOD para mapagbilhan ka talaga, mauna ka sa pila. May trick na tinuro doon, puntahan nyo yun. So yun lang guys. Alright, thank you so much, and guys, please consider subscribing kung nagustuhan mo ang video na ito, para yung next is yung exit strategy naman ay yung ma-notify ka ba na nagawa ko na yung video na ito. Okay, I hope na-explain kong maigi itong paano mag-entry, kasi crucial ito. So ito yung experience ko guys, na paano ako in-execute yung aking entry. I don't know sa iba kung ano ang sistema nila, but so far ito yung aking sistema. Alright, thank you so much for watching.